Tuwing sasapit ang gabi dito sa Luzon, magsisimula ang tinatawag nating peak hours. Sabay-sabay magbubukas ang ilaw ang milyong-milyong pamilya. Lahat ng appliances sumaandar. For the longest time, umaasa tayo sa mamahaling fossil fuels na imported coal para lang masuportahan ang ganitong kalaking demand. Pero ngayon, dito sa Central Luzon, magbabago ang takbo ng kwento. Ito ay isang 200 billion peso mega project na binuo ng SPNEC at MGen. Isipin mo ang land area nito na mas malaki pa sa buong lungsod ng Pasig. Ang target? Mahigit 5 milyong solar panels ang magkakasamang kukuha ng sikat ng araw para mag-produce ng 3.5 gigawatts na malinis na kuryente. This is not just big, this is a massive engineering milestone para sa Pilipinas. Pero alam naman nating lahat na ang pangunahing problema sa solar energy ay nawawala ito kapag lumulubog na ang araw. Diyan papasok ang tunay na game changer ng Mterra. Kasama sa Dambuhalang solar farm na ito ang isang 4,500 megawatt hour battery energy storage system, ang pinakamalaki sa buong mundo. Habang matindi ang sikat ng araw, sinisipsip at iniimbak ng mga giant batteries na ito ang excess power. At pagdating ng gabi kung kailan kailangan ng Luzon grid ng kuryente, magdi-discharge ang Mterra. Hindi biro ang pagpapatayo ng ganitong kalaking pasilidad. Libo-libong lokal na manggagawa ang nabigyan ng trabaho dito sa Central Luzon. Bukod pa dyan, tinatayang nasa 23 billion pesos ang economic benefits na maiiwan sa mga host municipalities. Para sa ordinaryong consumer sa Maynila, proteksyon ito laban sa pabago-bagong presyo ng krudo sa mundo. Mas stable na supply, mas malinis na hangin, at fixed rate na kuryente na gawa mismo sa sarili nating bansa. Ngayong activated na ang Phase 1 at naghahatid ng mahigit 1,000 megawatt sa bansa, hindi lang pangarap ang renewable energy sa Pilipinas. Engine wakes, the quiet dawn, no map, no path I'm riding on. Good morning! So ngayon pala ay July 13 ba yun o 14? Sabi sa balita ay medyo maaraw daw ngayong araw na to at mangilang-ilang tagulan sa bandang norte. Pero generally maaliwalas at maalinsangan din at the same time. Panalo! Guys, nakita yung church na yan. Tara, silipin natin. Balik lang tayo, silipin natin. May guard pala dun, oh. Merong gwardiya. Pero tara, ikot lang ako, pupuntahan natin. Tayo. Ginagawa pa lang to pero meron na daw nagsisimba, sabi sa akin ng gwardiya. So alam ko to ginagawang station to dati ng mga parang alay lakad kapag kasi Semana Santa. Yan kasalukuyang ginagawa. Ito pala Saint Nicholas. Wow. Itong itsura niya sa loob, guys. Bilog. Yan, so meron na daw nagsisimba dito kapag linggo. Ganda, no? Grabe yung drop curtain na to. Parang siguro sa video pag nakita nyo to, parang maliit lang. Pero ang laki ng butas na to, mga brother. At saka itong kortina na to, ang laki niyan. Wow. Sa camera akala nyo may araw na bumababa doon. Actually nagre-reflect yung sinag ng araw dito sa kortina. Kaya akala mo may pababang ilaw. Descending light at saka ascending. Saint Nicholas ang pangalan ng simbahan na to. Sa malamang guys, nakikita nyo rin to pag dumadaan kayo dito sa bypass road ng Cabanatuan. Ang ganda sa loob niya.
Tsaka yung harap na ito, luwang din, no? Ito yung guard. May nagpa-vlog ka ba? Oo. Mike TV. Ganda pala sa loob nyo, ano? Kahit nagsisimbahan ng Oo. Sabado at Linggo sa amin. Amin. Masasakyan, siksikan dyan. Oo. Dito. Pero ba't parang nakita kong may Lakewood project, parang ganon. Project to ng Lakewood, yung subdivision dito. Hindi, kasi Lakewood. So lupa nila to. Kaya pala Lakewood project, ha? Okay. Actually, ang haba rin ng kalsada na to, itong part na to ng San Leonardo. Pero maganda yung kalsada niya. Gapan City na tayo. Just in case hindi nyo alam, meron din parang vegan dito sa may Gapan City. The Little Vegan of Nueva Ecija ang pangalan. Yung banda rito lang sa kaliwa. Humarang si kuya. Humarang ulit. Nagkaharang-harangan na. May nagre-reverse pa doon. Halo-halong ligmaan. Dito kasi guys, gitna siya ng city and at the same time, parang wala masyadong extension dun sa gilid na pwedeng daanan. Tapos meron pang barrier din sa gitna. Sa pinaka-center island niya. Kaya tuloy mas kumipot yung kalsada. At saka Maharlika highway to, so expect nyo na talaga na maraming truck na dumadaan din. Actually ito lang naman yung pinaka matraffic na nadaanan natin. Kasi hindi naman na tayo aabot ng San Miguel, Bulacan. Kasi yung San Miguel, Bulacan, susunod na bayan, matraffic din yan. So bago natin marating yung San Miguel ay liliko na tayo. Papakaliwa mamaya. Alas 11 ng umaga to, ha. Hindi to parang rush hour. Grabe lalim mo. Panalo. Dito lang tayo kakain. So dito na tayo liliko bale. Papunta to ng Minalungaw guys. Yung solar farm na sinasabi ko ay madadaanan natin yon. May nakilala pa akong kababayan ko rin dito. Ah. Kasabay sa atin. May iksi lang yung upuan sa likod. Okay lang. Okay lang. Maliit naman ako eh. Eto, nagsimula na yung mga bako-bako. Dito na tayo sa Makabaklay, Barangay Makabaklay. Part pa rin ito ng Gapan. Ang luwang ng Gapan, hanggang dito. So, malaking bahagi ng Gapan yung sasakupan ng solar farm na to. At saka bayan ng Peñaranda. Pero I think mas malaki yata yung part ng Gapan. Grabe ang luwang mula dito. Madadaanan natin yung gitna ng solar farm dyan sa may unahan pa. Tara. Ito yung mga ibang parts ng solar setup na ginagawa dito. Dito nila iniipon yung ginagawa nila. So dito tayo again sa Barangay Makabaklay, Gapan City, Nueva Ecija. Mas makikita natin sa taas mamaya kasi medyo mababa pa to kung saan tayo ngayon eh. Pag nasa taas na tayo, papalipad tayo ng drone para mas makita natin yung kabuuan ng mga nalalagyan nila ng solar panel. Pero yung mga bahay-bahay dito, nandito pa rin naman. Yun nga lang, mas mainit na yung area na to dahil nga 'di ba, mga solar panel nag-harvest yan ng
araw, ang sinag ng araw. So expected na mas iinit na dito. Ganda oh. Napakaganda. Hilly rin tong part na to eh. Maburol. Medyo mas mataas na tayo. Tanaw na natin yung napakadaming solar panel dyan sa baba. So ang developer nito ay Terra. So nagsuswitch na tayo sa solar energy, ano? Kahit sa may mga Tarim, Pangasinan at saka bandang Aguilar. Sa Aguilar, Pangasinan lalo ay napakaluwang na rin yung nalalagyan nilang part ng bundok ng mga solar panel. Ayun, tanaw natin. So hindi pa nailalatag lahat yan. Kumbaga yan pa lang yung pauna. So, may bahay pang ginagawa dito. So luluwang at luluwang pa yan pagdating ng araw. Ito rin dito sa kanan natin. Grabe yung maintenance niyan. Kasi kailangan ding linisin yan eh. Ayan, tinutubuan pa ng mga damo-damo sa ilalim. Ayun, dami. Kabilaan na yan. Tapos yung mga farm dito na napapagitnaan ng solar farm, baka mamaya ma-acquire din nila yung mga yan. Siyempre, di ba, liligaw-ligawan lang yung mga yan para bilhin. Kasi maraming mga private farms dito eh. Baka balang araw makukuha rin nila. Magkabilaan na. So eto na, nagda-drive na tayo sa gitna ng solar farm. Kita yung magkabilaan. Pero mas mataas na to. Mas matatanaw na natin dyan mamaya. So bali kung saan tayo ngayon ay part pa rin ng Gapan City. Ganon kaluwang ang Gapan. Actually napakaganda tong part na to. Overlooking na both sides dapat to eh. Kaso nga lang yung mga halaman sa gilid medyo matataas na. Ridge Road. Overlooking natin yung ginagawang solar farm at sobrang luwang niya. Based naman sa nakikita ko ay hindi naman lahat nalalagyan pa, may mga spaces na hindi pa nalalagyan ng solar panel.
Pero sobrang luwang niya. Yung nakita natin dito, yan lang yung nahagip natin. Pero actually, meron pa doon sa pinakababa. Yun nga lang yung sa may bandang baba pa, yung napakalayong part na yon. Kasi naninagan siya ng araw, tapos parang merong konting fog. Kaya hindi natin masyado kita yung napakaluwang pa na part ng nalagyan na ng solar panel. Yun, sa baba. Tapos doon pa. Doon lalo, mas marami. Yung nakita natin dito sa baba, kumbaga, ano pa yan, maliit na portion yan doon sa kabuuan na nalagyan na nila. Mas marami doon sa baba, mas maluwang. 5 million solar panels ang i-install dyan mga brother. 5 million. So ito ang pinakamalaki na integrated solar farm sa buong mundo. Nandito yan sa Pilipinas, sa Nueva Ecija. Pero ito naman ang view dito sa kabila. Napakaganda dito sa part na to dahil ridge na kalsada to. Sa tuktok na tayo ng burol. So both sides tanaw na tanaw natin. May mga kalat pa dito. Ibig sabihin maraming nagtatatambay dito. Maganda kasi yung view overlooking natin. Part naman doon yung Minalungaw, yung bundok na yan, Minalungaw National Park. Tapos parte dito sa kabundukan dito ay DRT Bulacan naman yan. Napakalapit na. So tatlong bayan ang may boundary dito, DRT, General Tino at saka Gapan City. Kaso nga lang wala tayong masisilungan. Maganda sana tumambay din. Nung tinitignan ko yung mapa actually kanina, merong poultry dyan sa gitna ng tinatayuan nila ng mga solar panel. Napaka awkward ng dating Pero sa ngayon marami pa kasing space dito na kailangan nilang lagyan. May mga nakikita pa akong medyo maluwang din na area. The largest integrated solar farm in the world. Eto na po yun, nakikita natin dito. 2027 pa naman yung target nilang matapos to. So tignan natin. By the way guys, hindi ko nabanggit kanina, itong tinitignan lang natin dito ngayon ay part pa lang po ito ng Gapan. Marami pang ibang mga munisipalidad na masasakupan nitong ginagawang M-Terra Solar Farm. Kasama na dyan ang Peñaranda, General Tino, at hanggang sa San Miguel, Bulacan po yan, kasama po yan. So ganyan sa kaluwang. So yun po ang ating silip dito sa M-Terra Integrated Solar Farm dito sa Nueva Ecija, Bulacan, particularly dito sa Gapan. At again, ito yung pinakamalaking integrated solar farm sa buong mundo.